ang ating pong pinag-uusapan, ang redeeming the time. Napaka-importante po na maibalik po natin yung mga nawalang oras, lalo na po sa ating nakalimutan natin, no? Ang ating Panginoon. So, sabi nga po sa Ephesians chapter 5, sabi nga doon, look carefully then how we walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Kaya marami po tayong dapat ma-redeem na oras. To redeem the time is to make the most out of the limited time that we have. Ang oras po natin sa mundong ito ay masyadong limitado. Ano po? Kaya kailangan po nating ma-redeem ang mga oras nito. So, ating pong pag-usapan ngayon, maging handa. Andiyan po ba? Be ready. Jesus is coming again. Yan. Maging handa daw po tayo sapagkat ang ating Panginoon ay muling babalik na. Salamat, ano po? At ang ating pag-usapan ay ito pong end times according to Jesus. Sa Old Testament po, alam po natin, ito ay ilang books ba ito meron? 27 books. And out of 27, 24 books ay nagsasabi po about the second coming and about 300 times siya po ay na-mention. Bakit po ba importante ang pagbabalik muli ng Panginoon sa buhay natin? Sa pagbabalik po niya ay He's coming not as a Savior, but as King of Kings and a Judge. Kailangan po natin malaman ito sapagkat sa mga panahong ito ay alam nating napakalapit ng bumalik ang Panginoon. Pinaka-importante sa lahat, yung ating destinasyon. Itong katawang ito, babalik po ito sa lupa. Ang ating kaluluwa ay napaka-importante at ang ating spirito ay babalik muli sa Diyos. God at tayo ay tripartite being. God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father. Ganon din sa atin. Katawan, kaluluwa, at ang spirito. Yung spirito ay babalik sa Diyos. Ito sa lupa at ang ating katawan ay siya pong mananagot sa lahat ng ginawa ng ating katawan. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Ayan. Sa ating pag-aaral po ngayon ay alam natin sapagkat itong mga signs ng pagbabalik ng Panginoon ay halos nandito na lahat. Ano po? At ito po ang katotohanan. Andito na pala. Anong ginagawa natin sa ating oras? Dapat po maging conscious tayo palagi sa mga panahon na ito pong panahon natin ngayon. Ano po? Yung kagaya po itong sa 2 Timothy chapter 3, ano po sabi doon? Verses 1 to 7, sabi doon, perilous times, kapanahon ngayon. Men loving themselves, covetousness, boasting, proud, blasphemy. Naku po, itong ang blasphemy ay, itong pinakamasakit sa lahat. Disobedient to parents, ano po. Mga bata ngayon, parang wala nang galang sa magulang, hindi po ba? Makikita nyo pa dyan. Kung tawagan yung magulang, wala kakwenta-kwenta. No? Ito po yung mga nangyayari. And thankful. Hindi magpasalamat sa Panginoon, nakakalimutan. Matutulog na lang. Parang kala nila magigising pa sila kinabukasan. Hindi malang magpasalamat sa Panginoon. Ano? So, maraming mga bagay na dapat tayong pasalamatan sa ating Panginoon. And thankful and holy. Ako, lalo niyan. Without natural affection. Sabi doon. And forgiving false accusers. Without self-control. Brutal. Despising good. Traitors. Conceited. Lovers of pleasure. Diverse lust. So, ano bang bago dito? Hindi ba talagang
Saglit na lang ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Matthew, chapter 24, ganun din. Sabi naman dito, false Christ. Ang daming nagtuturo ngayon. Kiniklaim nila, yung iba nga, sila daw ang Panginoong Jesus. Grabe, no? At kung ano-ano mga doctrines ang tinuturo, na wala naman sa Biblia, kundi sa sarili nilang interpretasyon. Itong wars and rumors of wars. Yung gera, naku. Grabe. Ito mga palatandaan na talagang totoong-totoo na. Famines. Tagutom. Lalo na po sa Africa, kawawa. Ating mga, ang iba po daw ng mga ating mga kapatid, yung mga kaibigan, nagdadanas po ng ganito. Pestilences, earthquakes. Oh, sino bang hindi natatakot dito? Nanginginig ang lupa, ano? Iniquity to abound. Love of many waxes cold, sabi dito. So, ito na. Pero handa pa tayo. Any moment, in a twinkling of an eye, ang pagbabalik na ating Panginoon. Ang tanong, ready ba tayo? Palagi natin nakakaligtaan ito. Yung totoong destinasyon natin. Nakakalimutan natin. Pakainin ang ating kaluluwa. Which is very important. Ano po? So, itong mga palatandaan ito, dapat nating tandaan na ang buhay natin po dito ay pansamantala lang. Ang importante po yung destinasyon natin. Amen po ba? Praise the Lord. So, okay po. So, meron po tayong 3 puntos na pag-aaralan po sa kanyang pagbabalik muli. Unang-una po, Jesus is coming again. Maging handa daw po tayo. Number 1, God wants to protect us. Protect from what? From deception. Alam niyo naman po siguro, ang mundong ito ay palagi tayong minimislead, no? Kung ano-anong tinturo ng mundong ito kasi gusto niyang makaakit pa ng mga kaluluwa na madadala niya doon sa kanyang teritoryo. Yan po yung kaaway natin. Okay? So, ano pong ibig sabihin nito? Ano bang katotohanan ito? Alam niyo naman si Satan ay dakilang deceiver po yan. Niloloko po tayo niyan. Kaya, ano po, sa ating pag-iisip ay napaka-importante po ito. Tandaan po natin yung T. T-E-A. T for think. Isipan natin, pag-iisip natin, yung thought life natin. Kung ano pong pinipid natin sa ating isipan, napaka-importante po yan. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, ang hirap po yun. Ano po? Ano po? Yung yung ating emosyon. Kung ano iniisip natin, apektuhan po ang ating emosyon. Pag naapektuhan po ang ating emosyon, anong nangyayari? Anong nangyayari? Yun sa ating action. Emotion, ito po yung action. Ito pong ginagawa natin. So, napakahalaga po na malaman ang katotohanan. 3 bagay po na sigurado po. He's coming again. Walang nakakaalam. Ano po? Walang nakakaalam kung kailan. Ito po ang dapat maging handa po tayo. Yung some will not be ready, ano po? At yun po talaga ang dapat maging conscious tayo na ang pagbabalik ng Panginoon ay anytime pagbabalik. Dahil doon, napaka-importante po yun sa buhay ng bawat Kristiyano. Ano po? Hindi naman siya basta biglang darating na lang gano'n. Meron po siya mga palatandaang binigay sa atin, di ba? So, hindi basta-basta gano'n. Kaya alam natin. Ganong kabuti ang Diyos natin. Hindi niya tayo pababayaan na lang na darating na lang gano'n na wala man lang ang tawag yan, palatandaan na siya'y babalik na magmuli. Okay? So, ano ba yung mga signs? Okay?
Sabi nga dito, pinag-aralan natin sa 2 Timothy chapter 3. Itong mga darating na to, ay hindi lang basta-basta biglang darating siya. Kanina sinabi ko na, itong mga palatandaan ito. Kaya, isipin po natin, napakahalaga talaga na itong mga sinabi ko kanina, ay isipin natin, darating ng Panginoon. Ano kaya ang ginagawa ko para sa Kanya? Paano ko kaya ini-invest yung aking buhay para sa Kanya? Naluluwalhati kaya ang Panginoon sa buhay natin? Conscious kaya tayo sa lahat ng ginagawa natin? Gusto mo bang mag-glorify ang Panginoon? Gusto mo bang maitaas siya sa buhay mo? Kilala mo na ba siya bilang sariling tagapagligtas sa Diyos na iyong buhay? No? Napaka-importante po yan. Alam niyo po, sa mga panahong ito, marami pong kalaban. No? Marami pong kalaban na maliligaw tayo o yung ating interest ay kinukuha ng mundong ito. Kaya, kung hindi tayo yung iniisip natin, si Lord talaga ang priority ko sa buhay ko. Walang mangyayari sa atin. So, sa umagang ito, salamat po. At talagang andito tayo para matuto, para purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? So, unang-una po, ay sabi nga God wants to protect us. Saan? Sa mga bagay po na tinuturo ng mundong ito. Napakarami po ang tinuturo sa atin na hindi naman tama po. Kaya, yung imimislead po tayo ng kaaway ay talagang madadala tayo kung hindi ho tayo nagbabasa ng Bible. Napaka-importante po na nagme-meditate po tayo araw-araw na ang katawang ito, temporary ito, panandalian lang ito. Paano yung destiny mo? Saan ka pupunta? Yung buhay na walang hanggan mo. Doon dapat tayo nagko-concentrate. God is a tripartite being. Ganon din ang tao. We have the body, the soul, and the spirit. God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father. So, ano bang kanya-kanyang ministry ng mga yan sa buhay natin? So, napaka-importante po. Number one, yun nga, God wants to protect us. Ano po? Gusto ng Diyos na walang mapahamak sa kanyang mga anak. Hindi po ba? Kasi mahal na mahal niya tayo eh. Ang kanyang salita po ay kailanman ay hindi po magbabago. Totoo po yun at makapangyarihan. Pangako po niya siya babalik muli. At totoo pong babalik siyang muli. Handa na ba tayo? Parang si MacArthur, naalala ko. Di ba? Sabi niya, dito sa Pilipinas, I shall return. Nakabalik nga siya. Pero itong Panginoon natin, sinabi niyang babalik siyang muli. Ay talagang hindi ito basta babalik siyang muli. No? Talagang special na special to. Makapangyarihan talaga. Kaya maging dapat handa po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Handa po ba tayo? So, ano pa po ang dapat nating malaman? Ang importansya po nito. The importance of knowing the truth. Sabi nga ay, pangalawa po ay God wants us to persevere. Ma-overcome po natin. Persevere po tayo sa mga trials sa buhay natin. Malalagpasan po natin yan. No? Pagkasama natin ng Diyos nga, di ba? Walang imposible. So, tatlong bagay daw na itong sure talaga. No? He's coming again. Nobody knows when. And some will not be ready. Ito nakakatakot na kilala nga natin, hindi naman tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoon.
Parang ano kasi yan eh. Yung panganganak, di ba? Yung mga nanay natin nung tayo pinanganak. Syempre, nung bago tayo ipanganak, dala-dala tayo sa kanyang sinapupunan. At nung malapit na tayong lalabas, sumasakit yan. Yung kanilang tiyan. Di ba, Pastor, naranasan mo to? Hindi na lang po. So, padalas yung pagsakit nito hanggang sa ikaw ay lalabas na mas mabilis, ano? So, yung birth pangs na tinatawag at lalabas na. So, may mga palatandaan, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Talaga, kung mahal natin ang Panginoon ay, tandaan po natin palagi na tayo inihahanda ng Panginoon para sa mas mabuti pang kalalagyan natin. Sa mga pagsubok na dumating sa atin, kaya natin yan. Meron tayong Diyos. Amen po ba? Lalo na po sa panahong ito, nakita nyo naman yung mga nangyayari sa atin sa mundong ito. Hirap. Kung walang Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kaya napaka-importante po na alalahanin palagi natin ito, na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at mahal na mahal niya tayo. Ano po? Kaya, imposible po na hindi natin malalagpasan ang mga pagsubok na ito. Kaya palagi po tayo dapat nakakonect sa Kanya. Yung pagbabasa na Kanyang salita, wag nating baliwalain. No? Nakakatulog ba tayo na hindi nagbabasa man ng salita ng Panginoon? Ang hirap, no? Di po ba? Kaya, siya po ang patuloy na nag-inspire sa atin, sa ating pamumuhay, maging sa ating trabaho, pagkasama natin ng Panginoon. Hindi ho tayo makakagawa ng hindi ka nais-nais. Sapagkat mahal natin ang ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Unang po, yung pinoprotect po natin, itong persevere. At ang pangatlo po, ay maging matalino. Ano po? God wants us to be prudent, wise. Ayan. So, ang totoong wisdom ay hindi po sa sarili natin, kundi galing yun sa Panginoon. Amen po ba? Yan po ang pinaka-importante sa lahat, yung wisdom. Ano po? At ito po ay imposible po na mabuhay tayo na talagang wala tayong connection sa Panginoon. Wisdom comes from God sa ating Panginoon. Maging sa ating pamumuhay po, ay hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatalikuran. Ano po? Sa mga panahong ito po, nakikita nyo naman, hindi lamang dito sa ating bansa at sa ibang bansa, ay talagang nararanasan nila ang matinding pagsubok sa kanilang bansa, maging sa ating buhay. Hindi po ba? Ang hirap talaga pag wala kang Panginoon. Kasi iba yung nasa isip mo eh. Iba yung nasa puso mo. Kung ano yung nasa puso mo, kailangan po ay merong bendisyon ng ating Panginoon. Ano po? Maging sa ating pamumuhay, hindi po ba? Tayo, sino bang hindi nagkakasakit dito? Siyempre, andito pa tayo eh. Pero, wala dapat tayong kinakatakutan sapagkat ang ating Diyos, alam niya lahat ng yan. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating great provider. No? Siya lang ating malalapitan. Wala nang iba pa. Amen? So, paano mo ba dinidisiplina yung buhay mo? Ano po? Sino bang kasama mo? Ikaw lang? Sarili mong diskarte? Lalahanin palagi natin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya,
Gusto niyang i-protect tayo. No? Sa lahat ng bagay. No? Iingatan ka niya. At maging sa mga desisyon mo, dapat siya ang ating kinoconsider na siya talaga ang maghari, magturo sa atin at wala pong kapahamakan na mangyayari po sa atin. If God is with us, then who can be against us? Hindi po ba? So, ano pa po? He is our rewarder. Ano po? Siya po magbibigay sa atin ng reward sa lahat ng mga ginawa natin para sa Kanya. Alam niyo po, yung pananampalataya na yan sa buhay natin, pag hindi po natin nadanasan, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. Kaya napaka-importante po basahin yung salita ng Panginoon araw-araw. Ito po yung spiritual food ng ating spirito, ating kaluluwa. Kaya napaka-importante po. Bigyan natin ng panahon. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, pakikinig ng Kanyang salita, at patuloy pong magpapalakas sa ating buhay. Amen po ba? Sa lahat ng pagsubok, hindi naman, wala na pong exempted dito eh. Hindi po ba? Lahat tayo idadanas nito. Pero, dapat talaga, ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng karunungan kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. At ang importante sa lahat po ay yung ating destinasyon talaga, kung saan tayo patutungo. Pag yan nasa isip natin, ang Panginoon nasa isip natin, ay hindi ho tayo makakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Hindi po ba? Kaya salamat po sa pagkakataong ito na talagang bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon, luwalhatiin natin sa buhay natin, at i-inspire niya tayo para mamuhay ng may kabanalan. Salamat po. At huwag po nating kalimutan na siya ay talagang, isipin niyo, yung kanyang buhay, yung ministry niya rito sa mundo, pinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko. Pinako siya doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Kaya ba natin yon? Ano ang ginagawa natin in return sa Kanya? Ni mag-share tayo ng salita ng Panginoon, nahihiya tayo eh. Sa ating kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating katrabaho. May time ka ba para sabihin kabutihan ng Panginoon sa iyo? Na walang ibang kaligtasan kundi ang Panginoong Yesus lamang. Nahihiya tayo. Nahihiya tayo. Bakit? Ano ba? Ano ba ang ginawa ko para sa Kanya? Sa ating pagtulog sa gabi, minsan, pagpikit ng mata mo, kung i-review mo yung ginawa mo para sa Kanya, ano masasabi mo? Nag-glorify mo ba ang Panginoon? Naitanong mo ba sa Kanya? Parang kulang yung buhay ko apart from God. Hindi po ba? So, sa lahat ng desisyon ng buhay natin, ay talagang kasama siya. At yung kalooban niya dapat ang sinusunod natin. Amen po ba? Sapagkat siyang ating dakilang Diyos. Amen po ba? Salamat po. At ngayon po ay nakabalik si Pastor. Ito, kasama na natin. Salamat po. Ano po? At muli ay harapan. Ito, nakakalakad. Tawag to. Na nakaka-chika-chika natin ang ating pastor muli. At sa sunod, malapit na po siyang makaharap sa harap natin dito. At muling maitaas ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa kadakilaan ng ating Panginoon. Praise God. So,
Okay. Number 1 ay yung proteksyon ng Panginoon at yung perseverance at yung God wants us to be prudent, no? So totoo po 'yan na talagang dapat unahin natin ang ating Panginoon. Nung panahon po nila Herod, naalala ko po, yung temple po nila, alam mo yung mga Israelitas, nakadikit yung pangalan nila sa Panginoong Jesus. Hindi po ba? Kaya yung mga Romans ay galit na galit sa kanila. At dumating po yung pagkakataon ng kanilang templo na mga 70 AD, yung sinunog, sinira. At parang itong mga Israelita ay nawala din sila ng buhay kasi doon konektado yung buhay nila doon sa templo nila. At masyadong binigyan nila ng emphasis doon sa templo nila. Ano po? So, sabi nga po dito, redeeming the time is a phrase from the Bible. That means making the most of the time you have by using it wisely in a way that honors God. So ito po, dapat ang ginagawa natin. Ano po? So ito po mga Israelites na to, yun nga po, ay sa pangalan lang, pero nakakalimutan nila talagang sambahin ng totoo ang ating Panginoong Jesus. Kaya po nung 70 AD yan, nung sinunog po ito, ay masyado silang nalungkot talaga. Baka imposible man ka. Tingnan mo kung paano sila nagko-concentrate. Yung templo nila, yung stone, yung wala namang hollow blocks nung araw na ang haba po ay 50 feet. Isipin nyo yun. Ang lapad po ay 20 feet. Sinisip-isip ko, wala namang crane nung araw. Paano nila naitayo yung kanilang templo? Pero bakit nagawa nila? Ano? So, sa atin namang panahon ngayon, yung templo na yan, ay wala na nga yan na sinasabi nila. Pero, ikaw ay buhay na templo ng Diyos. We are the living temple of God. Ikaw ay patotoo, dapat nakikita sa iyo na ang ating Diyos ay buhay. Amen. So, wag po natin kalimutan, na talagang ibigay natin ang ating lahat sa Panginoon. At yung mga oras na nawala sa atin, lalo na po yung nakalimutan ng ibahagi ang salita ng Panginoon, ay muling bawiin natin. This time siguro, huwag na tayong mahiya. No? Let's redeem the time. Ibalik po natin sa Panginoon. Ay lumakad po tayo ng matalino, maging conscious po tayo sa ating oras, work out God's will sa buhay natin, and welcome the filling of the Holy Spirit. At tayo po ay sambahin po natin ng buong puso talagang ating Panginoon. Amen po ba? Salamat. Salamat po muli sa pribilehiyo na binigay sa atin ng Panginoon na magpuri, magpasalamat at sambahin siya. Okay po. At tunay nga po ay maging ang buhay po natin, saan man tayo nandoon, ay maging conscious tayo na ang ating Diyos ay buhay sa buhay natin. Kasi pag nakita po nila si Kristo sa buhay natin, ay tunay po na maluwalhati natin ang ating Panginoon. Thank you. Salamat po sa umagang ito. So, pwede po ba tayong yumuko at magpasalamat muli sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong proteksyon, Panginoon. Maraming salamat po for giving us na ma-persevere po yung mga nangyayari sa buhay namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa wisdom na iyong ibinigay sa iyong mga anak.
Tunay po, Panginoon, na itong makita po sa buhay namin, ang iyong gabay, Panginoon, at maging daluyan kami ng pagpapala, Panginoon. Lord, salamat po for reminding us, hindi po namin kaya kung wala po kayo, Panginoon. At maging sa aming mga kapatid nandito ngayon, Lord, help us na wag po namin kalimutan itong mga bagay na ito. Salamat din po, Lord, sa kalakasan at sa kagalingan binigay niyo po sa aming pastor, sa iyong provision sa bawat isa sa amin sa araw nito. Lord, guide niyo po kami, Panginoon, inspire us na mamuhay para po sa inyo and make us a blessing, O God. Thank you very much, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat po and God bless po.